Masarap naman talaga ang lasa nitong street food na ito. Pero hindi ko talaga kinaya yung baho ng amoy nito. At pagkabuhos ko nga ng plastic, aba, teka, ano tong nakita ko? Diyos ko, dahil sa pagkalaki-laki naman yan. Sa pagkakaalam ko talaga, tumbong ng baboy ang pinabili ko. Bakit may kasamang ganyan? Nung unang buhos ko pa nga lang, Diyos ko, dahil hindi ko nga alam kung kaya ko ba talagang gawin at kainin nito. Hindi naman ako maarte sa pagkain, pero Diyos ko, dahil yung amoy nananampal, hindi lang nananampal, nananapak pa. Anong gagawin ko? Sayang naman kung hindi ko tulutuin at itapon ko na lang. Napasubo tuloy ang marin nyo, wala sa oras. For the gigil nga ako dyan, mga mi. Hindi ko nga alam kung anong klase ng paghuhugas or paglilinis ang gagawin ko dito para matanggal lang yung di ka nais-nais na amoy ng EA. Kung pwede lang talaga i-washing to, kanina ko pa ginawa kasi wala namang pagkakaiba sa paglalaba yung ginagawa ko dito. Akala ko nga nung una hindi pa talaga natanggal yung laman ng mga tumbong na yan. Buti na lang talaga natanggal na kasi feeling ko hindi ko talaga kayang tanggalin yan mag-isa. Paulit-ulit ko nga binaliktad-baliktad yan para lang talaga mahugasan ng maigi. Nung binabaliktad ko nga yan, nararamdaman ko pa nga sa kamay ko na merong madulas-dulas akong nakakapa. Kung ano man yun, ako sigurado ako kasama yun sa mga dumi-dumi na naiwan pa dyan. O, kita nyo naman kung gaano ako kagigil dyan. Naku, muntik na talaga matuklap yung mga balat nitong mga tumbong nito. Alam nyo mga mi, kahit ganito lang talaga kakadiri at sobrang baho ng amoy nito, naku, napakasarap naman nito pag naluto. Basta matanggal at malinisan lang natin sila ng maayos. Kasi pag hindi natin natanggal ang mga dumi-dumi dyan at may naiwan pa, pag yan ay ating niluto, talagang may kakaibang amoy at kakaibang lasa yan. Last thing na ginawa ko nga dito ay naglagay ako ng maraming asin at nilamas-lamas ko nga rin yan para matanggal yung lansa niya. Feeling ko tuloy buro tong ginagawa ko sa pagkadami-dami pa naman ba ng asin na nilagay ko dito. Katapos ko yan nalamas sa asin ay halos 3 beses ko nga ulit yan binanlawan. Pero parang hindi pa rin ata ako nakokontento na malinis na ata itong ginawa ko. Kaya hayan, naglagay ulit ako ng maraming asin dyan at nilamas-lamas ko ulit. Nako, tingnan lang natin kung hindi matakot yung mga dumi na yan at lansa na yan dahil sa dami ng asin na nilagay ko. At ilang beses ko nga rin nilamas iyan. Proven na kasi itong asin na nakakatanggal talaga ng dumi at lansa sa mga niluluto natin. After 20 years na paglilinis nitong tumbong na baboy, kailangan naman natin itong ilaga. So, naglagay lang ako ng isang buong bawang, sibuyas, peppercorns, pati itong mga luya dahil wala nga akong lemongrass. At syempre, lastly, naglagay na rin ako ng konting asin. Papakuluan lang natin yan ng mga 20 minutes at pagkatapos ng 20 minutes ay ganyan na siya at nilinis ko siya ulit. So, doon pa lang sa paglilinis, naubos na talaga yung oras ko. Kaya hayan, fast forward at hindi ko na nga pinakita sa inyo kung paano ko nga ito hiniwa-hiwa. Para naman sa kulay at magkaroon naman ng buhay itong ating street food, lalagyan lang natin yan ng aswete. So, hindi ko na pinakita sa video, nagpakulo lang ako ng mantika at nilagay ko doon ang mga anato seeds at hayan nga, pinahiran ko na sila isa-isa. O, diba? Hayan, napakabongga na tuloy ng ating ulam para sa ating dinner. Sauce na lang talaga ang kulang. Kayo mga mi, ano kayang best na sauce ang gagawin natin dito? Anong mas bet nyo, yung medyo manamis-namis ba? Or yung medyo maasim na may sipa ng anghang na suka? Comment nyo na lang yarn. Bye!